Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manunood sa sulok ng mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihais ang magbibigay ng kanyang opinion, reaction, point of view dito po sa mga pangyayari sa Kalingap community. So bago po ang lahat, mega love shoutout muna at gusto kong batiin ang tatay at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs na kanyang asawa at sa napakapoging si Kalingap Rab ang anak niyang ating founder. Ayan. So, ngayong araw po is sobrang natutuwa po ako, napaka-overwhelming na sa sandali, no? Sa sandaling na-scout ni Kalingap Edo itong si Rose Ann at na-vlog nga ito ni Kalingap Rab at nabigyan na ng mga tulong galing sa mga iba't ibang sponsors, ay talagang sobrang natuwa po ako dahil nakasama po si Rose Ann sa Kalingap Angels. Ayan po. So, kung ano man po yung mga natatanggap na blessings si Rose Ann ngayon, siguro para sa akin is talagang deserve niya yon. And siguro alam din Lord na kung ano po ang hirap na pinagdaanan ni Rose Ann, and it's about time na siguro sa kabila ng kanyang hirap ngayon po is makakaranas siya ng medyo sabihin nating maganda-gandang buhay. And hindi pa huli ang lahat dahil 18 na si Rose Ann, next year 19. Kung baga naihabol pa, no? Naihabol pa ng Kalingap or ni Kalingap Rab at ng mga sponsors yung enjoyment na deserve ni Rose Ann sa kanyang teen life. Ayan, no? So, ayan po, nung makita natin si Rose Ann, ay talagang makikita mong malungkot siya at saka diyan makikita mo talaga yung bagabag yung kanyang kalooban at saka makikita mo talaga na unhappy siya because doon sa mga burdens, doon sa mga hirap na pinagdaanan nila sa buhay. Pero nung nakita ko yung magkakasama na yung apat na angel, si Erica, si Joy, si Dara at saka si Rose Ann, ibang Rose Ann po ang nakikita ko, iba po yung aura ni Rose Ann. So ibig sabihin pala is talagang masayahin na bata itong si Rose Ann, napaka-positibo din po ng kanyang pananaw sa buhay, no? Kung talagang masasabi natin wala siyang mga iniisip na problema. So ayan po, no, doon sa mga ito, in general na itong reaction ko. Kaya doon sa mga nalulungkot na sa pag-alis ni Rachel sa Kalingap Angels, ayan, huwag po kayong malungkot, no? Kasi kung ano man po yung mga naging desisyon ni Kalingap Rab, maganda po ang intention noon. And besides, hindi po naman affected si Rachel. Kasi thankful pa nga si Rachel kasi kahit papaano, nagbago po ang buhay niya dahil po sa Kalingap. At alam naman po ni Rachel na kayang-kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Meron na siyang mga sariling sponsors, kumikita na rin sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook page. So, it's about time na ipasa naman ni Rachel yung tulong pa doon sa iba. Mas marami pa naman yung mga deserving na tutulungan, di ba? So, naiintindihan po ni Rachel yon. Kaso lang ito lang talaga yung mga bashers, ibang supporters na medyo hindi po nakakaintindi. Pero si Rachel, alam ko, napaka-positibo din po ng kanyang pananaw at sobrang naiintindihan niya yon. At Kalingap Angels lang naman si Rachel na wala, hindi naman po sa Kalingap. So, ayan, balik po tayo doon. So, nakita ko po yung masayang Rose Ann, di ba? Yung ibang Rose Ann doon sa nagkasama-sama silang apat na Kalingap Angels. Ayan, so doon mo makikita talaga yung apat na iba't ibang personalidad, no? Pero, itong apat na ito is pareho po itong may pinagdadaanan sa buhay. Pareho po itong naging biktima ng kahirapan, no, ng lipunan. Pero dahil po sa Kalingap, binigyan po sila ng pag-asa, binigyan po sila ng panibagong buhay, at binigyan po sila ng positibong pananaw. Ayan, at binigyan din po sila ng pagkakataon na makamit at maipagpatuloy nila kung ano man po yung mga pangarap nila sa buhay. Kagaya po kay Dara, di ba? Sabi nga niya is masaya siya kung anong meron siya ngayon, pero pag umuwi sila sa bahay nila, hindi
maiwasan na bumabalik siya doon sa dati na kalungkutan, di ba? So, mahirap din yung sa posisyon ni Dara kasi syempre wala nga siyang nanay tapos nawalan pa yung komunikasyon sa tatay. Kumbaga maaga niyang inako yung responsibilidad bilang nanay at kapatid doon sa kanyang maliit na kapatid, di ba? Pero makikita mo how strong Dara is, di ba? Kasi talagang pinaglalaban niya kung ano yung alam niyang tama sa mga ginagawa niya at talagang lumalaban sa hamon ng buhay, di ba? Dito naman kay Erica is talaga namang makikita mo ngayon na masaya na rin siya, pero syempre hindi po siya nakakalimot na mananatiling nasa lupa yung kanyang paa despite dun sa marami pong blessings siyang natatanggap, and deserve po talaga ni Erica dahil napakabait po na bata at napaka down to earth, di ba? So ayan, hinihintay na lang niya yung kanyang pabahay, di ba? Gandang kalingap. So at ayan, congratulations nga po pala kay Erica dahil nakapirma na siya ng kontrata para magiging modelo ng kalingap, di ba? Which is talagang bagay na bagay kay Erica kasi ano siya yung katawan niya pang model talaga, and talagang maganda, no? So congratulations, and I hope isa yan sa mga stepping stone din na maabot mo kung ano mo yung mga pangarap mo, at isa din yan sa stepping stones na talagang mabigyan ka ng pagbabagong buhay, di ba? Na hindi lang ikaw kundi kasama mo yung buong pamilya mo. So ayan, dahil po yan sa kalingap, no? Kaya talaga namang ang laki po talaga ng naiitulong ng kalingap, lalong-lalo na po ni Kalingap Rab, no? Ito naman kay Joy, talaga namang dati pa nakikita natin na kahit naghihirap sila sa buhay, sobrang happy face po talaga si Joy. Lagi lang siyang nakatawa despite dun sa mga pinagdaanan nilang hirap sa buhay, di ba? So ngayon, may bahay na si Joy, masaya na siya, and talagang sabihin natin, guminhawa na yung kanyang buhay, no? So, yun na lang, scholar na rin siya naman ng kalingap, and yun na lang yung pagpapatuloy ni Joy na matapos yung kanyang pag-aaral at matupad yung kanyang pangarap na maging isang nurse, 'di ba? And ayan, no, ito yung apat na angels na talagang nakaka-inspire po yung kanilang buhay. Na talagang pag pinanood mo ay makapagbibigay po talaga ng pagbabago sa pananaw natin, 'di ba? Lalong-lalo na pagdating sa hamon ng buhay, 'di ba? So, ayan guys, so ngayon ito po yung four angels, si Dara, si Erica, si Joy at saka si Rose Ann yung bagong pasok, no? So, expected na po natin yan. Huwag kayong malungkot kung natanggal man po si Rachel sa Kalingap Angels kasi dito sa apat na to na kay Joy, Dara, Erica at kay Rose Ann, time will come na meron na naman isa dito na bibitawan ni Kalingap Rab dahil meron na namang bagong tutulungan. Kumbaga kung meron mang isang matanggal dito, meaning to say stable na yung buhay nila, and naturuan na ni Kalingap Rab kung paano tumayo sa sariling paa kagaya po ng ginawa niya kay Rachel. So ayan, wag po tayong magtampo, di ba? Kasi every decision na ginagawa ni Kalingap Rab, pinag-iisipan na ng gusto yan at alam niya kung ano yung magiging consequences, di ba? So, ayan, be thankful na lang tayo and be grateful sa kung ano man po yung mga tulong na ginagawa ng Kalingap, lalong-lalo na po ni Kalingap Rab at saka ni Kuya Bal Santos Matubang. Kung baga magtiwala lang tayo dahil sila po yung mga taong hangad ay tumulong at hindi po nila hayaang makakasira or makakagawa ng hindi maganda sa kapwa, di ba? So ayan, sa ulitin ko, sobrang happy po ako para kay Rose Ann, and sana, di ba, ito na yung magiging simula na mabawi ni Rose Ann kung ano man yung buhay na set aside niya para sa kanyang sarili at kung ano man yung enjoyment na dapat ay ini-enjoy niya dati na hindi niya magawa-gawa, di ba? So God is good all the time, and congratulations uli kay Erica sa contract signing. Isa na siyang legit na model, and kay Joy, good luck din sa iyong maging pangarap, sana matupad mo, 'di ba? So ayan po ang napaka-inspiring na kwento ng apat na angels na ito, and sana hindi lang ito first time na makikita natin na magkakasama po sila, kasi napakaganda pong tingnan na talagang merong mga tao na napasaya, 'di ba? Na hindi mo ina-expect na
meron pa palang mga ganitong pangyayari sa buhay nila, di ba? Kasi marami dyan na talagang nawawala na ng pag-asa sa buhay. Pero itong apat na ito is talagang maswerte, no? Maswerte. Sabi nga nila, sobrang thankful sila dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo ay isa sila sa mga na-scout at saka mga natulungan, di ba? So, ayan, no? And doon sa mga sabi ko nga, inuulit ko palagi, doon sa mga hindi pa naabutan ng tulong ng Kalingap, tiwala lang, no? Tiwala lang at laban lang sa buhay kasi malay ninyo one day kayo na naman ang matutulungan, di ba? So, ayan guys, support po natin. No, wag po natin kalimutan i-support ang lahat po ng Kalingap, vlogger and charity vlogger. Ayan, no? Marami pong mga charity vlogger ang Kalingap, ayan, na dapat nating tulungan, bigyan natin ng credit kasi itong mga tao na to ay talagang nagiging tulay para po mabigyan ng pag-asa at panibagong buhay yung mga taong naghihirap. Ayan. So, sa mga scouter natin at the same time mga charity vlogger, saludo po sa inyong lahat. Ayan, hindi ko kayo maisa-isa sa sobrang dami. Ayan, and ayan guys, sa mga hindi pa po nakasuporta kay Kuya Bal, please like, share, comment, and subscribe. Bal Santos Matubang, ang founder at tatay ng Kalingap, kay Ate Edna, ayan, at syempre kay Kalingap Rab na talaga namang 100% talagang legit, tested, and proven na marami na siyang natulungan. Hindi lang po maliliit, kundi talagang all-out support po ang binibigay, no? And syempre po sa mga kapwa ko reactor, ayan, please support din po, i-like, i-share, at i-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. Ayan, and sa mga defender ng Kalingap na talagang naandyan para depensahan yung mga taong mapanira sa community ng Kalingap. Ayan, and syempre kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, Kapitana Nihays, and please click the hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga reaction video. Thank you so much. God bless and bye-bye.